So, hi ma'am. This is my report for Mexican cuisine. So, Mexican cuisine is a vibrant blend of indigenous Mesoamerican cooking and Spanish influences, known for its bold flavors, colorful presentations, and deep-rooted cultural significance. Recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity, it relies on ancient techniques and native ingredients to create dishes that tell the story of Mexico's rich history. So, ang Mexican cuisine there, kana siya bold flavors. So, isog yung mga flavors. Also, na colorful ka ang ilahang mga dish. Yeah, more on, ug sa una pa nila na mga tradition and cooking style, mga pa na yung gamit ang karon. Na-improve pa, base. So, next, kay mga key ingredients o sa mga usually gamit nila na ingredients dito sa Mexico. First kay ang corn or mais dahil sa to, the backbone of Mexican cuisine used for tortillas, tamales, and more. Next kay chiles, from smoky chipotle to fiery habanero. Chilies add complexity and spices. So kanina mga sile, mga laing other types of chilies. Next kay ang beans. So, a staple source of protein found in soups, stews, and side dishes. Next kay tomatoes and tomatillos. So, essential for sauces like salsa and mole. So, ang aning tomatoes and tomatillos, more the same na sila, pero ang tomatillos, ang meaning sa tomatillos kay little tomato. Pero lahi siya, o na siya distinct flavor kumpara sa kanang common na tomato sa laing country. Next kay ang herbs and spices, cilantro, epazote, cinnamon, and cumin enhance flavors. Mo na siya ang kanang actually tagamit ay sa atong mga cooking since late man na ako na report. So mo na siya mga herbs and spices, mga dahon-dahon. Next kay lang traditional cooking methods or techniques. So first is nixtamalization, process where corn is soaked in lime water, enhancing its nutritional value and making it easier to grind into masa for tortillas and tamales. So, ang corn dahil ka ng isa tawag basta ang corn, ihumol siya into sa tawag na lime water para mo extract pa yun ang iyahang kanang flavor o iyang nutritional value para mas dali po siya i-grind para i-prepare para sa dough sa tortilla and tamales. Next kay molcajete grinding using a volcanic stone mortar and pestle to grind spices, chilies, and herbs, releasing essential oils and intensifying flavors. So mo siya katong gamit kaluwag kanang mo siya bato i-grind dito ang mga spices para ma-extract niya pa ng flavor, para mas manipis po siya, para mas dali siya i-mix, dali siya magburot-burot sa gilato. Next kay ang comal cooking, a flat griddle used to cook tortillas, roast vegetables, and char chilies. So mo siya ka ng pan bitaw na mo sinaon ng pan na flat ara iluto na ng tortilla na katong maburot. So next kay ang slow cooking in barbacoa style. Meats are wrapped in agave leaves and cooked in underground pits, yielding tender, smoky results. So, ang kaning mga meats kay sapot ang lamb or ang kaning pork, beef, i-wrap siya into sa may dahon, something kasi pag cook ano yan, paglas na ihumol siya or i-kuhan siya sa kaning barbacoa style kay butang siya underground, i-heat siya underground, i-slow cook siya para mas lamig siya manahin. Muna siya. The next kay mold preparation, a labor-intensive sauce combining over 20 ingredients including chocolates, chilies, nuts, and spices, ground and slow cooked into perfection. So muna siya mga over 20 kabuk ingredients isagol into one pot niya. I-kuhan siya, ganang gidugmok siya para magawa sa iyang flavor niya, i-slow cook siya into perfection. Mo siya ganang kuhan mo siya sauce or some soup in type of way. So alita silang mga traditional dish which is first tacos, versatile and beloved
filled with everything from grilled meats to vegetables and topped with salsa. So kay latan ni kay medyo common po rin diri na yung mga shawarma na so katong tacos na ang sulod kay meat, mga vegetables, kanang sa sauce pag yun sa pay puno yun dira. Next kay tamales, corn dough stuffed with cheese or beans wrapped in corn husk and steam. So ang corn na katong gigamit sa gi-process sa nixtamalization, gi-use to siya, gisago siya sa meats. Siguro siya depende cheese ba or beans. Nya kanang murag panit sa corn kay murag mo siyang pangarap bitaw. Nya steam siya para maluto mo siya yung budbud. Pero meat siya. So next kay pozole, a hearty hominy stew often made with pork or chicken topped with cabbage, radishes, and lime. So mo siya normal dish na po dito sa Philippines sa ginamit. Nya mo siya gipabukalan na meat topped with cabbage, radishes, and lime. Next kay ang chiles en nogada, poblano chiles stuffed with spice meat mixture covered in walnut sauce and garnished with pomegranate seeds. So nakatry migluto ani sa mga siya appetizer to siya, nag-air fryer to siya namo, pero ang gimo yung sudanan sa mga meat mixture kaya kato yung kuan poblano chilis po na among namin alternative o katalain. Next ka elote, so grilled corn on the cob, slathered in mayonnaise, cheese, chili powder, and lime juice. So na po yung own version ng Philippines na sa street foods dito sa Lapu-Lapu. Corn siya siya gisugba, nagsagulan na siya different spices and herbs. So ang cultural significance, Mexican food is more than sustenance. It's a communal experience tied to a family, festivals, and spirituality. Traditional dishes are central to celebrations like Dia de los Muertos, Christmas, and Independence Day, preserving ancestral knowledge and connecting generations. That's all. Thank you.